How do you remove a bad habit? Paano mo aalisin ang isang masamang nakasanayan? Unang-una, tandaan po natin, hindi naman po lahat ng nakaugalian o habit ay masama. Amen? Kalimbawa, nakaugalian mong mag-toothbrush bawat umaga. Habit mo, ang maligo, naging ugali mo, ang paglilinis, pagwawalis bawat umaga. Oo nga naman, pag hindi ka nag-toothbrush, hindi ka komportable. Pag hindi ka naligo, pag hindi ka naglinis, nagwalis, hindi payapa, hindi ka masaya. These are not bad habits. Kaya nga, dapat tingnan natin ano ba yung mga masasama at nakakasamang nakaugalian natin. At ito lang dapat ang ating alisin. Mabuti ang nakaugalian, lalong-lalo na kung ito ay nakakabuti sa iyo. Habits are useful, and yet bad habits are dangerous. Yung mga masasamang nakaugalian, hindi lang nakakasama sa atin, nakakasama at nakakasakit pa sa iba. Kaya nga, habang maaga, ito dapat ay alisin o sa termino ng ating Panginoon, ito dapat ay putulin. Pero alam naman natin, pag ito ay naging ugali mo na at nakasanayan, napakahirap alisin at putulin. Kaya nga, ang larawan din na ginamit ni Jesus dito ay ang pagpuputol ng parte ng katawan ng tao. Dito natin maiintindihan bakit ayaw ng ibang alisin ang kanilang masamang nakasanayan. Kasi it is like removing a part of your body. Ganyan po kasakit, ganyan kahirap ang nag-aalis o nagpuputol ng bad habits. Pero, meron pong tatlong paraan para alisin ang masamang nakaugalian. We can use these 3 ways on how to remove these bad habits. And what are these 3 things? Number 1, appeal to fear. Takutin mo ang tao. Yan po yung ginawa ni Jesus sa kanyang pangangaral. Tinatakot niya yung taong nabubuhay sa kasalanan. Sabi niya, pag hindi kayo tumigil sa pagkakasala, kayo ay mapupunta sa impyerno na kung saan hindi nauubos ang mga uod at hindi namamatay ang apoy. So, bakit kailangan mong magbago? Kasi pag hindi ka nagbago at nagdire-diretso ka dyan sa masamang ginagawa mo, masasaktan ka at nakakatakot ang mararanasan mo. Tingnan niyo po yung mga ibang doktor. Paano nila minomotivate na magbago? Yung mga pasyente nila, sabihan, pag nanigarilyo ka pa, bukas na bukas, mamamatay ka. Pag hindi mo tinigilan yung pagkain mo ng matatamis at matataba, hindi ka man aabot ng 60. Papanaw ka. Kaya nga po yung takot na yon, makikita mo yung tao, kinabukasan, mag-e-exercise na. Makikita mo yung tao kahit na naghihirapan, na hindi na siya bibili ng sigarilyo. Titiis siya dahil natatakot na siya. Gusto mong magbago ang iyong asawa. Baka naman masyado kang mabait sa kanya. Baka palagi mo siyang pinagbibigyan. Kaya nga ang tingin niya sa iyo, mahina. Subukan mo kaya kumuha ng kutsilyo. Pakita mo. Aba, magdadalawang isip yan. Pagtakot ng asawa mo, abay magdadalawang isip sa paggawa ng masama. Amen? So, appeal to fear. Secondly, appeal to greed. Suhulan mo. Kaya nga ang ating pong Panginoon, sabi din niya, yung mga gumagawa ng mabuti, may gantimpalang naghihintay sa kanila sa langit. Napakalaki ng kanilang gantimpala, napakasaya na naghihintay na premyo para sa kanila. That is an appeal to greed. May nakita nga po akong video yung nag-e-exercise tumatakbo. Ang taba-taba po ng tao tumatakbo. Pero bakit nagpupursige sa pagtakbo? Yung pong nakauna sa kanya may daladalang pera. Pag nahahabol niya yung taong humahawak ng pera, nakukuha niya, lalo siyang namomotivate na tumakbo. Di po ba? Kung alam mo, meron kang makukuhang mabuti at maganda, talagang pagpupursigihan mo. So, appeal to that greedy part of people. You would see they will change.
Bakit ako magbabago? Ang sarap-sarap nito. Kung sabihan mo siya, sige, pag hindi ka nanigarilyo, meron kang 100 na piso bawat araw. Sige, game! Ang hindi po niya alam, yung 100 pesos, yun yung nase-save niya doon sa hindi paninigarilyo. Di ba? Isa pong pakete, higit 100 na ngayon. Actually, 120 pesos pa nga yata. Nakatipid ka pa ng 20 pesos. Hindi siya nanigarilyo, meron nga siya talagang ig-100 bawat araw. Kung sinave mo yun, may pera ka. Bakit ayaw magbago ng ibang tao? Bakit ayaw nilang iwanan yung kanilang bisyo? Kasi wala naman tayong magandang pinagpapalit dun sa kanilang bisyo. Pag iniwan nila yung kanilang kasalanan, anong gagawin nila? Maiinip sila. How do you motivate people to stop their bad habits? Motivate them through greed. Ano ba yung makukuha nila? Suhulan mo. Kung paano po sa Europa, alam nyo, napakalinis. Sa Japan, napakalinis. Bakit? Kasi yung tao, pag nag-recycle, naglinis, itinapon niya doon sa recycling box na napaka-high-tech, may lumalabas pong pera. Kung ganun lang dito sa Pilipinas, hindi ba? Lahat ng mga tao siguro makikita mo dyan sa daan, naglilinis, nagwawalis, nagre-recycle. Pero bakit pinapabayaan natin napakadumi ng ating paligid? We are unmotivated. Kasi yung mga iba, maglilinis ako, anong makukuha ko? Pabayaan mo na. Nakakatamad. Because there is no reason to do good. There is no reward in doing good. So appeal to the greed of people. Hindi po masama yun. Ginawa din ng Panginoon. Gumawa ka ng mabuti, meron kang gantimpala. There's nothing wrong about that. But thirdly and lastly, appeal to love. Kung gusto mong magbago ang isang tao, kung gusto mong putulin niya yung masamang nakaugalian niya, kailangan pakiusapan mo siya. Naway mahipo mo yung kanyang damdamin. Di ba ang isang ama at magulang, pag nakita niya naghihirap ang kanyang mga anak, hindi niya matitiis. Hihintuan niya yung kanyang pagbibisyo. Aalis siya sa kanyang pagsusugal. Makikita niya yung kanyang mga anak, butot balat. Makikita niya yung mga anak niya na pabayaan. Sino hindi madudurog ang puso nila doon? Pag ang isang babae, papakiusapan niya ang kanyang iniibig, ang kanyang minamahal, at sasabihan siya, di ba mahal mo ako? Kung talagang mahal mo ako, magbabago ka. At totoo po yun. Babaguhin ng isang tao ang kanyang sarili dahil sa pagmamahal. One of the greatest force, motivating factor of our lives is love. Yung pagmamahal natin sa isang tao, yan yung dahilan para tayo ay magbago. Hindi po ba yan din ang naging reason o dahilan ng napakaraming santo? Bakit sila din ay nagbago? Dahil sa kanilang pagmamahal kay Kristo. Naramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. Naiyak sila nung nakita nila ang pagmamahal ni Kristo. Naghirap, papako sa krus para sa atin, para sa kanila. At dahil naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, sapat na yun para iwanan ang buhay ng kasalanan. Pagmamahal. Appeal to love, to cut and to stop bad habits. Ano po sa tatlo yung pinaka-epektibo? Yung tatlo. Mas maganda gamitin natin yung tatlo. Huwag tayong mamimili ng isa. The more ways that we use, the better in order to change that person living in sin, doing bad habits. But lastly, meron pang pang-apat, dasal. Kung paano din si Santa Monica, pinakita niya sa atin sa kanyang buhay, yung kanyang anak si San Agustin na buhay sa pagkakasala. Lahat na yata ng kasalanan, ginawa ng kanyang anak si San Agustin bago siya na-converte, bago siya nagbago. Wala daw humpay, walang tigil ang pagdarasal nitong ina ni Santa Monica para sa kanyang anak. And after many, many years, nagbago din dahil sa pagmamahal at dasal ng isang ina. Sino ba yung tao na gusto nating baguhin? Ayan po yung tatlong paraan. Appeal to fear. Takutin mo
Appeal to greed. Suhulan mo. Appeal to love. Pakiusapan mo. Naway mahipo mo ang damdamin at puso niya. But also, pray. Appeal to the grace of God, that through the grace of God, this person living in sin may finally change and cut his life from a life of sin to a life of goodness and holiness.